Ito po, retrofitting of roof structure kasi po, Magkano pag po? umuulan, Magkano? it is 123 million po. Anong klaseng bubong po yan? Silver, gold? And then next po, ito po yung pinakamalaki, Your Honor, no? Ano po yung pinakamalaki? It's the rehabilitation and improvement of EDSA bus lane pavement po, no? Ito po ay worth 543 million pesos po. Wow. Buong stretch ng Ilang kilometers po bus yan? lane. It is more than 20 kilometers. Pero I'll just give an EDSA Busway Project. 909 million pesos ang binadget dyan sa busway na yan. Ang nakita ko lang na development na naidagdag dyan ay yung mga plastic barrier. 909 million. Sabihin natin, almost a billion na. Napakalaki naman ata. Noong 2023, 211 million lang. Noong 2024, 909 million. So kung pagsamahin natin, itong 2023 saka 2024, 1 billion na ang naibudget sa busway na yan. Ladies and gentlemen, sa palagay ninyo, meron bang 1 billion piso ang nailagay dyan? Is it worth 1.1 billion yung pagtatag dyan? I'm not questioning yung paglagay ng busway dyan para makadagdag bawas sa traffic. I mean, yung setup at yung mga gamit na nailagay dyan in place. Is it really worth 1 billion 2022 and 2024? Your Honor, if I may. Yeah, tamang-tama po, Senator Tulfo, no? I mean, after po nagkaroon tayo ng hearing, you mentioned this, yung 900 million budget for 2024. And then 2023 is 211. So kung Yes. susumayin natin yung dalawa, that's 1.1. Yes. Dito po sa 2024, it's 909 million, no? Nung tiningnan po namin, ito po yun, no? Janitorial service, meron po tayong 24. Security guard po, meron po tayong services for 62. Yung office po, no? Yung mga tao natin dito is 30 Teka muna, million. janitorial. Yeah. Ibig sabihin yung janitor na nagwawalis sa busway? Yeah, Ano po kasama sa MMDA yung... It's basically under po sa DOTR po yun, hindi Wala po pa sa ako nakikita MMDA. nagwawalis po sa busways. Bakit po magwawalis sa busway itong mga janitor samantalang daanan po ng mga bus yan? So masasagasaan sila. Hindi po doon, Your Honor, tama po kayo. For safety consideration, sa stations lang naman po to. Doon po sila nasa Teka muna, sir. janitorial service. The busway, tama? Yung busway mismo na dinadaan ng mga bus Apa. na secluded dyan from the different mga sasakyan Yeah. at may barrier na plastic. Apa. Diba? Tama ba? Ano bang description na doon? Yeah, may barrier po doon na, kung po yun, yung semento po yun. That's right. Yung iba semento, yung iba plastic. Yes, Okay. Halagang 1 billion ba yun? papunta lang po ako doon. Kasi ako, Kasi po yung janitorial, wag niyo po isama. Siguro konti lang. Okay, you need janitors. Pero hindi po sa para walisin yung busway because they can't do that and they're not supposed to do that because it might, an accident might happen, masagasaan sila. So, umpisa natin janitor. yes, Magkano tama. po sa janitors? 24 million po to. Nakalagay dito 1-year janitorial service. Isa po yung janitor. Naka-assign? Hindi po naka-assign dito or naka-specific. Saan po naka-assign? Sa lahat po ng stations po to. Sa anong stations? Sa stations po ng busway po, meron po tayong mga 18 stations po. Back and forth po yun, northbound and southbound po. So, sa stations ng mga busway, may nagwawalis doon ng mga janitor? Yes. Okay, ilan po yung stations? I'll double check po, mga 18 po yun. That's northbound and southbound po yun. Dalawa po yun. 18. Opo. So doon sa 18 stations, 18 janitors. In a way po, parang shifting po itong ginagawa nila dito sa... At magkano pong bayad sa mga janitors? They should be paid po, nandun po sa kontrata, but at least minimum wage po sila doon, Your Honor. Okay, give me a list of that. I will, Your Honor po. Kasi po, magkakaroon po kami ng supposedly for 2025, pero syempre po, dahil sa na-raise nyo po yung issue, we would like on our part sa DOTR to double check exacto what was implemented Kasi last baka year. naman sir, dahil meron dyan sa DOTR na merong janitorial services na negosyo, naibigay sa kanya yung kontrata o may anak na may janitorial services company, naibigay sa kanya yung kontrata. So gusto ko po mabusisi yan. Yes, Okay. yes, Your Honor. Sumunod, sir, so 24 million. Yeah, tapos meron po tayo dito sa security services po. This is 62 million naman po. 62,806,000 naman po. Ito po yung security service natin sa lahat ng bus station. Pagkatapos po, 3 shift po yun, tigwa 8 oras. Again, para sa busway lang po ito Yes, bus station lang po talaga. Kaya Yes. station. Opo. Hindi po kasama yung yung nasa taas. Wala po sa So,
MRT na po ata yun. regards po. And then meron po tayo yung mga tao po, yung Project Management Office, 30 million naman po to. Ito po yung mga taong tumutulong sa within DOTR po. Ito yung mga contractual po, yung mga empleyado po to. Empleyado at yung kanilang trabaho ay para siguraduhin maayos ang operation ng busway? And also yung mga possible projects po, pag-i-implement po ng... No sir, busway lang pag-usapan natin. Yeah, tama po. So bakit kailangan ninyo ng consult? Napakadali naman i-manage yung busway na yan. Mga tao po tong contractual po to sa loob ng DOTR po. Sila po yung gumagawa ng plano at saka make sure na implement po itong mga plano. Klaseng planong gagawin mo? Naglagay ka na ng, siniklud mo na yung lane, isang lane para sa mga bus. Ano pang klaseng management ang gagawin mo dyan? At meron na kayong mga nandyan yung Coast Guard, nandyan po yung DOTR. Bakit kailangan pa ng mga contractual people to manage? Yeah, tama po yun, no? Yung concern nyo. But basically po, ito po yung mga tao natin sa opisina that will be making the study po titong sa mga projects like yung roof structure. May mga engineer din po tayo dito sa ating DOTR. Busway? Wala namang mga bubong sa mga busway? That is part of the project po nandito po sa 2024. No, sorry sir, binubusisi ko lang. Yeah, okay lang po, Your Honor. Madalas sentavo kasi nakapagtaka. Ako, bigay mo sa akin yung busway na yan, baka wala pang 1 milyon ang gagastusin ko dyan. Di ba? Maglagay ka lang semento, yung tawag nito, barrier, tapos. O ba't kung ang dami-dami pong binabanggit na mga panggastos para ma-maintain yun? O sige po, meron pa yung mga contractual para... Opo. Para siguraduhin na maging maayos operation. Sige, ano pa? Opo, ito po, retrofitting of roof structure kasi po yung structure doon medyo bitin po. Magkano po? Umuulan, it is 123 million po and 477,000. 123 million para po sa ilang station yan? Yung 18 station po, yung papunta at saka pabalik po to. Ilan po? 18 po. I'll confirm the exact number po. Magkano po per bubong? Anong klaseng bubong po yan? Silver, gold? Sa totoo lang po, it's still being procured by our office. So, maire-report po namin sa inyo. 118 million? 23 po. 123 million po. Thank you for correcting me. 123 million Opo. pesos budget para sa mga station ng busway, Yeah. 18 station in all. Tama? Yeah. 18 station in all para doon sa bubong. So ang tanong ko, anong klaseng mga bubong to, itong 18 stations? At gaano ba kalaki itong bubong? At anong klaseng materialis pa ang ginamit sa bubong? Yeah, if I may share, Your Honor, no? Kasi po nung kung titignan niyo po mismo, I'm sorry po, no? Just to correct, it's 21 operational station. I'm sorry po, dagdagan po. Kasi ng sir, tatlo. nakakadaan din naman ako sa mga busway na yan. Nakikita ko mga istasyon. Wala pang 3 di pa yung bubong. Yung sisilungan, maliit lang. So kung 18 na yan, sobrang malaki sa 122 million. Kahit nasabihin natin 18 na mga bubong sa bawat station ng busway, mahal pa rin po yung 123 million para sa bubong lang. So ibig sabihin, every year, magbabudget tayo para sa bubong. Hindi naman po. This is, ngayon pa lang po ito maglalagay. Dadagdagan po. Kasi, if I may, Your Honor, no? If you look at the stations, talaga yung 21 stations, talagang kawawa po yung ating mga pasahero if you know, magkakaroon ng init, ng ulan, Okay. it's really there. Problema sa convenience ng mga pasahero natin. Of course, I'm with you on that. Ang sa akin lang, sana ilagay sa tama yung perang gagastusin para sa konbinyente ng mga pasaheros. Yes. Yun po yung sa akin. Sige po. Bubong, ano pa po? And then expansion and improvement of loading base. Ito po ay 115 million naman po, Your Honor. Expanding. Apo. Okay, define expanding po. Kasi po, when we say expansion and improvement, like sinabi ko po napaka-bare po, parang semento lang po yan, tas lalagyan po ng harang. So ngayon, ang gagawin po natin is we will add more first para sa convenience ng pasahero at saka po sa safety. Medyo kailangan po dagdagan natin ng structures. Ano pong structure idadagdag? Like example po yung, sabi nyo nga po, yung within the bus station, yung baka tamaan po sila ng bus dahil dumadaan po doon, and then yung mga tao, talaga mga simpleng baka lang po nakalagay doon. We hope to put more security para po magkaroon ng safety yung ating mga pasahero. Para sa 18 stations. Opo, sa Again, loading stations. Sa 18 loading stations, 100 million. Yeah. At 21 stations po. 21 stations. At how much? 115 po, 115 million. Napakagalante nyo talaga sa DOTR. Ano po? And then next po, ito po yung pinakamalaki, Your Honor, no? Ano po yung pinakamalaki? It's the rehabilitation and improvement of EDSA bus lane pavement po, no?
Kasi po yung whole stretch ng EDSA, yung sa may bus lane po, no? Kailangan na pong i-improve yung daanan by asphalting po. Ito po ay worth 543 million pesos po. Wow. Buong stretch ng Ilang kilometers po bus yan? lane. It is more than 20 kilometers. Pero I'll just give an updated Okay. info po. So rehabilitation, ibig sabihin, pagganda yung espalto. So pag nag-construct kayo, di ano mangyari po dun sa mga bus? Definitely po, tama po kayo. It will be done in a way na hindi masyado ma-inconvenience yung pasahero. It could be station by station po. Para hindi naman po tuloy-tuloy that they will cover the lane of the private I need to vehicles. see the contractors. Yeah. The name of the contractors and how it's being done, how the money is being spent up to the last centavo. Yeah. If Kasi I, questionable po para sa akin. I don't know, siguro dahil I'm just an ordinary person, hindi po ako engineer, hindi po ako architect, etc. Hindi po ako contractor. Pero hearing this huge amount, 909 million plus 211 million, that's 101 billion plus 63 million ngayon, 2025. So every year, kailangan nyo na maintenance by the bilyones na. So nakakapagtaka. So this is what we need to do, sir. Kasi we can move on. Marami pa tayo. yeah, I'll make it fast lang po kasi yung sinabi ko pong almost 543 million na rehabilitation ng bus lane. Hindi pa po namin officially na-report kay Secretary. Hindi po namin gagamitin na dahil na budget na po pala yan ng DPWH po. So this will be a less amount for the or for the expense natin Kaya nga dito po, po. kasi di ba national highway yan, dapat DPWH ang gagastos dyan. Mm. So bakit kayo magbabudget ng 505 million? I'll have Sa to double rehabilitation check ng on the kalsada. reason Ba't kayo why. nag-request? Bakit sana bago kayo nag-request ng 5 bilyones para sa rehabilitation ng kalsada sa busway, nagkonsulta muna kayo sa DPWH kasi kung hindi, magkakadoble-doble. Definitely po. That's the one thing that Secretary has ordered us to look on what happened in this situation po. So yung 543 543 million po. million noong 2024 na ibigay na po. Wala pa po, Your Honor, wala pa po tayong naibibigay na project dito. Lahat po to nasa procurement stage pa po. Wala po Sige. tayong na-implement. Rest assured, Your Honor.